ang Director 4 po ng DOST Philippine Textile Research Institute. Unang-una po sa lahat, Dr. Julius, isang mapagpalang magandang araw po sa inyo. Ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers, sir. Magandang araw po sa inyong lahat at naimbag nga malim nga kayo amin apo, Ilocano po ako. Yes po. Dr. Julius, ngayong linggo po, inilunsad niyo po ito pong dalawang hubs, ang Handloom Weaving Innovation Hub at ang Mapita at Bamboo Textile Fiber Innovation Hub sa may bayan ng Lingayen. Dr. Julius, pwede niyo po ba kaming kwentuhan tungkol po sa mga hubs po na ito? At syempre, unahin po natin itong Handloom Weaving Innovation Hub. Okay, una po natin in-launch yun ng Lunes. Ito po ay isang center na kung saan maaring maghabi yung ating mga kababayan o ating mga habi sa Mapita, sa bayan ng Aguilar, sa Pangasinan. At napakaganda po dahil nagkaroon sila ng pagkakataon na makita yung ibang mga technology na pwedeng gamitin sa paghahabi. Ito po yung tinatawag nating Handloom Weaving Innovation Hub Aguilar. Nilaunch po yan ng Lunes at dinaluhan din po yan ng ating mga kasamahan mula sa Pangasinan State University. Sa Friday naman po at mapalad tayo dahil pinaunlakan tayo or papaunlakan tayo ng Secretary ng DOST. Ilulunsad naman po yung Bamboo Textile Fiber Innovation Hub dito po sa loob ng Lingayen Campus ng Pangasinan State University. Ayan. Doc Julius, pwede ba nating malaman bakit po pala natin napili ito pong Mapita dyan sa may bayan ng Aguilar bilang lokasyon po nitong hub po na ito? Okay, actually nauna lang po sila. Meron pa po tayong na-discover at because of our linkages as well in the province. Pero nauna sila dahil maganda po, meron po silang textile heritage. Ito po yung mga kababayan natin na tingin ko nagmula po daw sila sa Cordillera at nag-locate sa Aguilar a few years ago. At sila po yung nagpapatuloy ng weaving heritage. Kaya napakabilis po inyong pag-identify ng lugar na yon. At isa lang silang po ng una, susunod po doon ang isang weaving group din sa mga Tarem, another weaving group in San Nicolas, and then another weaving group in Umingan. So tuloy-tuloy po itong ating effort na to na ma-reach out yung ating mga manghahabi. Ayan, maganda pala yun kasi hindi natin alam na meron palang ganyan pong klase po ng pinagkakitaan din, at alam niyo, yan hindi lamang yung pagpapakita ng ito pong magandang pagpapakita po ng kultura at tradisyon ng mga Pangasinan. Right po, Sir Julius? Yes, very tamang-tama po. Opo. At nakakatuwa po dito ay sa lahat ng probinsya po sa Region 1, talagang hindi natin akalain na meron palang weaving activity dito po sa Pangasinan. So, yes. Of course, alam natin yung Ilocos Norte, alam natin yung Ilocos Sur, and La Union. And ito po sa Pangasinan, apat na bayan pala. At sila ay actually mga weavers mula sa Cordillera, pero it doesn't matter. Importante po, nasa Pangasinan sila. Kaya ang challenge din po ay magkaroon din tayo, makadevelop din tayo ng isang pattern, isang a certain design na pwede nating tawagin talagang habing Pangasinan. Yes po. Sir Julius, paano po kayo nakipagtulungan pala sa Pangasinan State University dito po sa project po na ito? Well, actually, ang nauna naming interface, nauna naming pakikipag-link sa PSU because of the Bamboo Hub, yung ilo-launch natin sa Friday. And then nung pumunta sila, dumalaw sila sa opisina, na-discuss nila yung kanilang adopted community sa Mapita. Kaya po nagkaroon din ng interest ng institute at sabi namin, ano ba kaya po ang pwede natin pakipagtulungan or pwede natin pagtulong-tulungan doon sa lugar. Kaya po napapunta kami na identify and yun nga po, sabi ko pag meron available at talagang kaya naman nating tumugon sa ini-expect ng ating mga kababayan talagang diretsong tugon. So, in less than 2 months po, talagang na-deploy natin yung ating mga handloom weaving machines. Napaayos natin ng kaunti yung building nila doon na hiniram natin mula sa NCIP at doon na ngayon nakalagak yung 4 na machines na ginagamit nila sa panghahabi. So, napakaganda pong collaboration yan ng academe at ng ating mga opisinang ng gobyerno. Ayan. Sir Julius, medyo may iba po tayo ng konti. Dako naman po natin ito pong Bamboo Textile Fiber Innovation Hub dyan po sa Lingayen. Ano po yung layunin at nilalaman po nitong hub po na ito? At syempre, bakit dyan naman po sa bayan po ng Lingayen ito ipapatayo? Okay, unang-una po, bamboo kasi kilalang-kilala po ang Pangasinan. Ang Pangasinan po is one of the top provinces that produces bamboo, not just yung bamboo poles po, pero yung mga produkto. Kaya po napili natin ang Pangasinan.
Pero ang tanong mo nga, bakit Lingayen? Particularly po sa Lingayen because of our partnership with Pangasinan State University, kasi gusto natin yung hub, hindi siya necessarily production hub lang. Gusto natin siya magamit din ng ating mga estudyante, gusto natin magamit ng ating mga guro for research purposes, gusto natin magamit siya ng private sector for production purposes. So marami siyang function and we call that an innovation hub. So yung ilalagay po natin or i-inaugurate natin sa Friday sa loob ng Lingayen campus ay ang capability po nun or ang kayang gawin po ng facilities mula doon sa puno ng kawayan, makakakuha tayo ng hibla. So yung puno ng kawayan po, ang per kilo nun, farm gate price daw is mga 200 pesos. So parang per kilo nun, mga 20 pesos per kilo yung kawayan. Pero pag kinonvert mo yun po sa fiber, at yun po yung kayang gawin ng facility natin sa PSU, ay magiging 300 to 350 pesos per kilo. So napakaganda po ng value proposition niya, at ang gusto natin mapakita, ma-demonstrate natin para pwede po siyang gawin ng ating mga kababayan, mga magsasaka, yung mga may mga taniman ng kawayan, at makatulong din po sa dagdag na kita para po sa kanila. Ayan, karagdagan pong kakatanungan ng Sir Julius, no? Ano-ano naman po ito pong mga hamon o problemang naisolusyonan ng DOST at PSU sa pamamagitan po nitong hub po na ito, sir? Well, ang unang-una natin na gawan ng paraan dyan, particularly doon sa Mapita, is nagkaroon ngayon ng mas formal na engagement yung ating mga hobby, sapagkat mas mataas na ngayon yung productivity nila. Kung ang nagse-separate lang sa atin between the market at saka yung ating mga, alam mo yun, yung ating mga artists and weavers ay mga makina, talagang doon po tumutugon ang gobyerno. At because of that partnership and collaboration with PSU, natugunan po natin yun. Pagdating naman po sa bamboo, nagbibigay po tayo ng panibagong proposition tungkol sa bamboo, na ang bamboo hindi lang pantusok ng fishball, hindi na lang kailangan pambalag siya o pambaklad sa dagat, but meron siyang added value na medyo mas mataas ng kaunti ang pwede niyang ibigay na karagdagang kita sa ating mga kababayan. So yun po yung mga nakikita natin na very immediate na magiging effect nitong ating intervention na to, at mapalad tayo. Ika nga, at ulit-ulit yung sabihin, napalad kami sapagkat napakaganda po ng pakikipagtulungan natin with Pangasinan State University. Sir Julius, siguro any message, especially sa mga kababayan natin na interesado na makibahagi din, maging part nitong proyekto po, no, na mga nabanggit po natin na Sir Julius? Go ahead po. Okay, maraming salamat po sa pagkakataon na to. Abangan niyo po kami sa bayan po ng mga Tarem, sa bayan ng Umingan at sa bayan po ng San Nicolas para po sa paglulunsad natin sa lalong madaling panahon ng inyo pong sariling Handloom Weaving Innovation Hub. At ito po ay magkakaroon ng mga makina, weaving machines, ika nga, na pwedeng magamit ng ating mga manghahabi. At doon naman po sa bamboo, yung facility po sa Lingayen, Pangasinan State University, pwede niyo pong bisitahin para makita niyo po kung ano po yung pinag-uusapan natin. Sa Friday po, magiging live din po yung coverage nito para makita rin po natin yung launching. At ang gusto po nating mangyari dito is magkaroon ng capability yung ating mga magsasaka at ating mga kababayan na may mga taniman ng kawayan na mabigyan ng mas mataas na value yung kanilang mga produkto, at magkaroon ng panibagong perspektiba o ika nga pagdating sa pagpapalawig ng industriya ng kawayan dito sa Pangasinan. So makipag-ugnayan po kayo through Pangasinan State University or maybe through our Provincial Science and Technology Office po na nakabase din sa Lingayen, at or maybe directly to the DOST PTRI. Meron po kaming Facebook, DOST PTRI po, at makikita niyo po yung mga developments natin doon na pwede po natin magawa dito sa Pangasinan at pwede nating pagtulong-tulungan. Maraming salamat po. Yan, Dr. Julius L. Llano Jr., Director 4 po ng DOST Philippine Textile Research Institute. Maraming salamat, sir. Ingat and God bless po. Salamat po.